Malalim yata ang iniisip mo, Enola, anak. Ayos na ba ang bagong paaralang pinagtatrabahuhan mo? Mukha kasing unang araw pa lang, stress ka na. Tanong ni General Madrigal sa nag-iisang anak nito habang kasalukuyan silang naghahapunan. Opo, maayos naman po. Medyo napagod lang po ako kasi at makukulit ang mga batang nasa klase ko. Mabuti naman at maayos. Kung ako lang ang sinunod mo, hindi ka na sana nagtrabaho pa. May pensyon naman tayong hinihintay buwan-buwan. Si Enola Madrigal ay isang preschool teacher. 25 years old na siya at wala pang asawa o nobyo. Ilang beses na rin siyang nagpalipat-lipat ng eskwelahan na pinagtatrabahuhan dahil sa kanyang ama na isang estriktong retiradong sundalo. Kapag may nababalitaan ng ama niya na hindi maganda sa trabaho niya o di kaya ay napapagod siya sa makukulit na mga bata, agad siyang pinapalipat ng ama ng eskwelahan. Itay, matanda na po ako. Ayokong umasa sa pensyon niyo. Iyo po yun. At saka kung hindi ako magtatrabaho, ano na lang ang sasabihin ng mga kakilala natin na ang tanda ko na umaasa pa rin ako sa inyo? O siya, ikaw ang bahala. Basta, palagi ka lang mag-iingat sa bawat oras. Opo. Nga pala tay, lalabas po ako mamaya pagkatapos kumain. Bibili lang po ako ng sanitary pads. Sige, basta wag ka lang magtagal. Nagkalat na mga masasamang loob ngayon. Wag po kayong mag-alala. Marunong ako ng self-defense, hindi po ba? Sumang-ayon ka na lang sa mga payo ko, anak. Huwag nang maraming dada. Opo. Pagkatapos kumain, lumabas si Enola upang magpunta sa convenience store. Hindi naman siya nagtagal roon, ngunit nang pauwi na siya, ay may narinig siyang kotse na tila hindi makausad sa kanyang likuran. Nilingon niya yon at tumabi siya sa may gilid upang paraanin to. Mauna ka na, kotse. Sabi niya na tila tao ang kausap. Ngunit ang kotse ay tila siya talaga ang pakay. Dahil nang tuluyan na itong pinatakbo ng driver ng mabilis, ay hinarangan naman siya. Agad na dumapo ang kaba sa kanyang dibdib nang bumukas ang pintuan sa may backseat at lumabas doon ng isang taong may takip ang muka. Kaya naman bigla siyang kinabahan. Sino ka? Hindi na siya makatakas at makapanlaban pa dahil biglang tinakpan ng kung sino ang kanyang bibig at ilong na dahilan kung bakit agad na nagdilim ang kanyang paningin. Nagising si Enola sa isang komportableng higaan. Nasaan ako? Tanong niya sa sarili. Bumangon at lumingalinga siya sa paligid. Kumunot ang kanyang noo. Inaasahan kasi niya na sa isang mabaho, marumi, madilim na kwarto siya magigising at siya ay nakagapos. Ngunit ang kinaroroonan niya ngayon ay isang kwarto na kay ganda at kay laki na parang kwarto ng isang prinsesa. Hari bang nagpakidnap sa akin? Bakit naman napakaganda ng kwartong to? Hindi, but higher than a king. Sabi ng boses lalaki. Bigla siyang nanigas. Lumingon siya sa may gilid kung nasaan ang couch. Ganoon na lamang ang paglalaki ng mga mata niya nang makitang may nakaupo roon na isang makisig na lalaki na may malalim na kulay brown na mga mata. Ang gwapo naman, sa isip-isip niya. Para siyang nakatitig sa isang Greek god. Bago pa siya mahipnotismo ng mga matang nakatitig sa kanya, naalala niyang hindi nga pala niya ito kilala at baka ito ang kumidnap sa kanya kagabi. Matinis na sigaw ang unang umalpas sa kanyang labi. Sino ka? Ikaw ba ang kumidnap sa akin kagabi? Kinalaw mo ba ako kagabi ha? Magsabi ka ng totoo. Hysterical na tanong niya. Napahalakak ang lalaki na ikinakunot ng noo niya. At anong nakakatawa sa sinabi ko ha? Sagutin mo ang tanong ko, lalaki. Ginalaw mo ba ako ha? Miss, huwag kang mag-alala. Kahit gustong gusto ko, hindi ko ginawa. Kung ayaw mong maniwala, pwede nating itry. Nakakaloko nitong sagot. Manyakis, bakit mo ba ako pinakidnap ha? Wala akong naaalalang araw na nakaaway kita. Wala akong atraso sa'yo. Kung ang kailangan may ransom money, wala kang mahihita sa akin dahil mahirap lang ako. Isa lamang akong hamak na guro. Hindi kita pinakidnap, miss. I just bring you back home. Oras na pala ng agahan. Mabuti pa, bumaba na tayo. Naghihintay ng mga anak natin. Napasinghap si Enola sa narinig. Ano? Anak natin? At kailan pa tayo nagkaroon ng anak? Baliw ka ba? Asawa ba kita? Yes. Simula nang makapasok ka rito sa mansyong to, minarkahan na kitang asawa ko. May problema ba? Oo, may problema.
Malaking problema. Sino ka sa tingin mo para gawin akong asawa, mister? Ngayon lang kita nakita, meaning hindi kita kilala. Kaya wag mo nga akong isali dyan sa trip mo. Sa kanyang sinabi, dahan-dahang tumayo at lumapit ang estrangherong lalaki. Sumampa ito sa kama at gumapang palapit sa kanya. Mabilis naman siyang nataranta at umatras na lamang na nakaupo hanggang sa siya ay nakasandal na sa headboard ng kama. Pwede ba? Lumayo ka nga. Ilang beses siyang napalunok dahil tumigil lamang ang lalaki sa paglapit nung ang mga mukha nila ay 1 pulgada na lamang ang agwat. Hindi mo ako kilala? Then magpapakilala ako. I'm Thunder Sarmento, 28 years old, a businessman and a billionaire. The father of your twin children. Ano? Lalong nalukot ang noo ni Elona. Sabi ko, ako ang ama ng kambal na anak mo. Nahihibang ka na ba talaga? Galing ka bang mental hospital? Wala akong anak, no? I'm very much single. FYI lang, ha? Kung hindi ka pa rin naniniwala, fine. Dadalhin kita sa mga anak natin. Napatili na lamang siya nang buhatin siya ng lalaki at dinala palabas ng kwarto. Ano ba? Ibaba mo ako. Gusto ko na umuwi. Sigaw niya habang buhat nito na tila isang sako ng bigas. You're already home, honey. Nagpupumiglas siya ngunit matibay ang malaking bisig ni Thunder, kaya kahit naggagagalaw siya, hindi pa rin siya nahuhulog. Ilang saglit pa, nakarinig si Enola ng maliliit na boses. Tumigil siya sa pagpupumiglas at tiningnan ng 2 bata na nakatingin sa kanila sa may sala. Ibinaba na siya ng lalaki. Mommy, Daddy, what's wrong? Nag-aaway ba kayo? Napasinghap si Enola dahil sa batang lalaking nagtanong. Kilalang kilala niya ito. Isa ito sa mga estudyante niya sa bagong eskwelahang pinagtatrabahuhan. Si Rainier Sarmento. Katabi ni Rainier ang isang batang babae na nakaupo sa sofa na kamukha rin nito. Walang duda, kambal ang dalawa. No, we're not babies. Naglalambingan lang kami ng mami niyo. Right, wife? Nakangising saad ni Thunder. Hindi sumagot si Enola. Ilang saglit pa, nahimatay na siya. Hindi na niya alam kung ano ang sunod na nangyari. Agad namang nasalo ni Thunder si Enola kaya hindi dumiretso ang babae sa sahig. Hey, wife! Bakit ka nahimatay? Tarantang tanong ni Thunder sa nakapikit na babae. Akmang ipapasok niya ulit si Enola sa kwarto nang umiyak ng pagkalakas-lakas ang kambal. Daddy, is Mommy dead? Tanong ng batang babae na si Rainy. Daddy, anong ginawa mo kay Mommy? Kababalik lang niya. Tanong naman ni Rainier. Mga anak, calm down. Pagod lang si Mommy, okay? She's not dead. Bumalik na kayo sa nanay niyo. I'll take care of Mommy. Kapag gising na siya, ipapatawag ko kayo. Promise. Alo ni Thunder sa dalawa habang buhat niya si Enola. Kapag hindi gumising si Mommy, hindi ko namin bati. Let's go, Rainy. Babala ni Rainier at hinila paalis ang kapatid. Umawang ang labi ni Thunder sa narinig. Ipinagsawalang bahala na lang niya yon at ipinasok sa kwarto nila si Enola at inihiga sa kama. Hindi mo nga talaga ako naaalala, Enola. I'm so sorry. Sa ganitong paraan kita kinuha. Hindi ko na matiis na tanawin ka lang mula sa malayo. I really missed you so much, my wife. Bulong niya sa walang malay na kausap. Hinagkan niya ang noo ni Enola at hinintay na magising. Halos 2 oras din ang itinagal bago nagising ulit si Enola. Glad you're awake. Alam mo bang pinayok mo mga bata? Ang boses ni Thunder ang agad na bumungad sa kanya. Mabilis siyang bumalikwas ng bangon nang maalala niyang nasa mansyon pa rin siya nito. Please, pauwiin mo na ako. Pakiusap ni Enola sa seryosong boses. Hindi ako ang ina ng mga anak mo. Lalong-lalo na hindi mo ako asawa. Hindi pwede. Malulungkot ang mga anak ko. Hindi ko kaya makita sila ng ganun. Pagmamatigas ni Thunder. Bakit naman sila malulungkot? I'm not their real mom. Ano ba? Nakita niya ang panandaliang pagdaan ng sakit sa mga mata ng lalaki dahil sa kanyang sinabi. Hindi niya maintindihan kung bakit yun nangyari at bakit pinagpipilitan nito na asawa niya ito at anak niya ang kambal kanina. Nanahimik saglit si Thunder. Then at least act in front of them. Bigla ay sabi nito. Babayaran kita kahit magkano. O Marte, hindi kita maintindihan. Pwedeng ninawin mo?
Sure, pero habang nagpapaliwanag ako, dapat kumakain ka. Hindi ka nakapag-breakfast kanina. Nilagyan ni Thunder ng mini table ang kanyang higaan at doon nito inilapag ang tray na naglalaman ng pagkain kinuha mula sa bedside table ng kwarto. Napabuntong hininga na lamang si Enola at nagsimulang kumain. Ramdam niya rin kasi ang gutom. Kumakain na ako, magsalita ka na. Marahas na humugot ng hininga si Thunder. As you can see, I'm a single parent, Enola. And how did you know my name? Pagkataray niya. Because I have my ways, and our son told me to. Ewan ko sa'yo. Sige na, ituloy mo na ang sinasabi mo bago pa ako mawala ng gana sa kinakain ko. My wife left us when our twins were just babies. But yesterday kasi, umuwi si Rainier na masaya dahil daw damit na niya ang mami niya. At ikaw ang tinutukoy niya. He wants me to bring you here, kaya pinakidnap mo ako. Putol niya sa sinasabi ni Thunder. Instead na kausapin ako ng maayos para papuntahin dito sa inyo, may pagkidnap ka pang nalalaman? Alam mo bang pwede kitang idemanda sa ginawa mo? No, please don't. I just did what I have to do for my son. And I thought na hindi ka sasama because I'm a stranger. Pero kung tungkol sa mga estudyante ko, nakakausap naman ako ng mahinahon, Mr. Sarmento. Kidnapping is a crime, alam mo yan. I'm sorry, okay? Oo, mali na ako. Wala naman talagang tama sa pagkidnap. Sorry na nga. So, are you in? Sa alin? Kunot na ang sabi ni Enola matapos sumubo ng pagkain. Sa pag-arte bilang ina nila at asawa ko. Biglang nabilaukan si Enola sa narinig. Mabilis naman siyang inabutan ng lalaki ng tubig na agad niyang ininom. Nang mahimasmasan ay saka siya nagsalita. Alam mo, Mr. Sarmento, matatanggap ko ang pagkukunwaring ina ng mga anak mo. Pero ang umarte bilang asawa mo, hindi ako sumasang-ayon. Magkaiba na yung usapan. Sa tingin mo ba, mapapaniwala mo mga anak ko kapag hindi ka magkukunwari bilang asawa ko? They are smart, lalo na si Rainier. Alam mo yan dahil student mo siya. Bakit ba kasi ako pang napili mong magpanggap? Ang dami naman dyan. Because you look like my ex-wife, Enola. Nagulat naman siya sa sinabi ng lalaki. Kamukha ko siya? Pahingi nga ng pictures? O baka pinaglololoko mo lang ako? Wala na siyang picture sa akin. I'm sorry. Matagal ko na kasing itinapon. Sinungaling? Kung ganon, bakit alam ng mga anak mong itsura ng ex mo at paniwalang-paniwala sila na ako nanay nila? Bago ko na itapon ng mga pictures niya, nakita nila yun once. Paniwalang-paniwala sila dahil kamukha ka nga niya. Ano bang sasabihin ko sa kanila na hindi ko ang mami nila? It will break their heart if I will tell that. I hope you understand me, Enola. I'm just doing this for my twins. You're lying. Nauutal ka at hindi mo ka matingnan ng diretsyo. Ang hirap mo palang kausapin, Enola. Angel ng lalaki. Madali lang akong kausap pero isang kidnapper ang kaharap ko ngayon. Kaya hindi ako pwedeng magtiwala agad. Napagulo na buhok ang lalaki dahil sa frustration. Pumayag ka na kasi. Magpapagawa ako ng contract sa pwede nating mapagkasundaan. At gaya nga ng sabi ko, babayaran kita. Malaking-malaki na hindi mo matatanggihan. Tumaas ang kilay ni Enola. At magkano naman? I'll give you a blank check. Ikaw na bahalang maglagay kung magkano. Wala akong pakialam. Ilang beses siyang napalunok dahil sa sinabi ng lalaki. Kung tatanggapin niya ang alok nito, makaka-benefit siya ng malaki. Gamit ang makikita niya sa serbisyong hinihingi nito, makapagtatayo na siya ng negosyong pangarap niya noon pa man. Isang publishing house. Ngunit hindi siya maaaring magpadalos-dalos. Isang malaking responsibilidad kasi ang pinapagawa sa kanya nito. Ayos lang sa'yo kahit na niloloko mo ang mga anak mo? Tanong niya. Kung makabubuti naman sa kanila, kaya kong gawin kahit ano, Enola. Mahina ang puso ng anak kong babae. Yun ang pinakaiba nila ng kambal niya. Dahilan na rin ko bakit hindi ko siya hinayaang makapag-aral sa labas nitong mansyon. Aside from my son's will na madala ka rito, ay si Rainy ang dahilan kung bakit ipinakidnap kita. Natatakot akong atakihin na naman siya ng sakit niya kung sakaling tatanggi ako. Halata sa boses ng lalaki ang sobrang lungkot para sa anak. Pero hindi pa rin tamang lokohin sila, Thunder. Hindi ko na alam kung ano pa ang gagawin ko. I want to fulfill their dream. At yun na yung magkaroon ng mami. Lagi nila yung hinihingi sa akin pero hindi ko maibigay.
Ngayon lang. Pero hindi naman talaga ako ang mommy nila. But you exactly look like her. Kung ayaw mo talaga, hindi kita pipilitin. I'm so sorry for the trouble, Miss Enola. Marahas na pumikit ang dalaga at bumuntong hininga. Hindi pa ako tumatanggi. Naiintindihan ko na lahat. Pero kung pwede, pauwiin mo muna ako. Bigyan mo ako ng oras. Hindi kasi madali ang hinihingi mo. Kung papayag ako, ibig sabihin magpapatali na ako sa inyo. Kaya kailangan ko muna mag-isip. I hope you understand. I understand. Pagkatapos mo mag-breakfast, maligot magbihis ka na muna. My secretary bought clothes for you while you were sleeping. I'll ask my maids to accompany you. Pagkatapos, saka kita ipapahatid sa inyo. Pagkatapos nga niyang mag-breakfast, may mga maids nang naghihintay upang paliguan at bihisan siya. Pakiramdam niya tuloy ay isa siya talagang prinsesa. Sa TV lang niya napapanood ang ganoong treatment. Papasok na sana si Enola sa kotseng maghahatid sa kanya, pero narinig niya ulit ang pagtawag ng dalawang bata. Mommy! Lumingon siya sa entrada ng mansyon at nakita niya roon si Thunder na buhat sa magkabilang braso ang dalawang anak. Ibinaba nito ang mga bata na agad na tumakbo palapit kay Enola at niyakap ang kanyang mga binti. Iiwan mo ulit kami, Mommy? I and Rainy will be sad again. Malungkot at paiyak ng tanong ni Rainier. Mommy, gusto ko kayong magstay na dito. Please? Segunda naman ni Rainy na malapit na ring umiyak anumang sandali. Lumuhod si Enola upang pantayan ng dalawang bata. Babies, Mommy can promise na babalik agad, pero sisikapin ko pa rin. Maging good boy at good girl lang kayo sa daddy niyo, okay? Kailangan ko muna ng space, kaya sa ngayon aalis ulit ako. Sana maintindihan niyo. Okay po, Mommy. Huwag niyo lang po kalimutan na mahal ka namin ni Rainier at ni Daddy. Sagot ni Rainy na medyo lumiwanag na ang muka. We love you so much, Mommy. Malambing namang wika ni Rainier. I love you too, babies. Niyakap niya muna ang mga bata bago siya tuluyang pumasok sa kotse. Parang mabigat sa dibdib ni Enola na iwan ng dalawang bata. Ngunit hindi naman maaaring tanggapin niya ang pinapagawa ng ama ng mga ito nang hindi nag-iisip ng maayos. Kaya kahit masakit sa dibdib ay kinaya niya. Hanggang sa nakauwi na si Enola ng bahay, hindi pa rin matanggal-tanggal sa kanyang isipan ang mga nangyari kanina. Mabuti naman at umuwi ka na, Enola. Yun agad ang bungad sa kanya ng kanyang tatay pagkapasok niya ng bahay. Pasensya na po, tay. May hindi inaasahang nangyari sa... Dapat inamin mo na lamang sa akin na pupunta ka sa bahay ng kaibigan mo dahil may party sa kanila. Hindi yung may pabili-bili ka pang nalalaman ng napkin. Kumunot ang noo niya sa sinabi ng ama. Po? Party? Pagtataka niya. Oo, mabuti na nga lang o tumawag ang isang kaibigan mo sa akin. Kung hindi, baka nagpunta na ako sa police station para i-report ang pagkawala mo. Sino kaibigan, tay? Lalaki po ba o babae? Lalaki. Sabi niya, isa siya sa mga kabatchmate mo sa kolehiyo. Under daw ang pangalan niya. Nagtataka man, ngunit may nabubuo ng agam-agam sa isipan ni Enola. Marahil ang tinutukoy ng kanyang ama na Under ay si Thunder. Ang lalaki siguro ang tumawag sa ama niya, pero maayos na rin yon para sa kanya. Kasi hindi masyadong nag-alala ang ama. Siguro kapag nalaman nito ang totoo na nakidnap siya, baka takihin pa ito sa puso o hindi na siya hayaang lumabas po ulit kahit sa trabaho. Sorry po, tay. Akala ko po kasi pagbabawalan niyo ako. Gaya nga ng sabi mo, matanda ka na. Alam mo na ang tama at mali, kaya bakit kita pagbabawalan? Sorry talaga, tay. Hindi na po mauulit. Aasahan ko yan, anak. Nga pala, hindi ka na papasok sa trabaho mo? Nataranta siya sa narinig. Mabilis siyang nagtungo sa kanyang kwarto upang maghanda papasok sa eskwelahan. Ngunit nang makita ang orasan, hindi na siya tumuloy pa. Late na kasi siya ng ilang oras. Napagdesisyon na lamang niya na tawagan ng school head upang makapagpaalam at humingi ng tawad. Enola, ayos ka na ba? Sagot ng school head sa kanyang tawag. Sir, pasensya na po, hindi na ako makakapasok. Alam ko, di ba nagpaalam ka naman sa akin kagabi na hindi ka makapapasok ngayon? Po? Gulat niyang sambit. Di ba may lagnat ka kaya nag-email ka kagabi? Pero kanina ko lang na-receive. Huwag ka mag-alala, may na-assign na akong teacher na papalit sa'yo pansamantala.
Just rest and come back if you're okay already. Sige po, Mr. Smith. Maraming salamat po. Napabuntong hininga si Enola pagkababa niya ng tawag. Hindi niya alam kung sino ang may gawa nun, ngunit pakiwari niya si Thunder. Gaya ng ginawa nitong pagtawag sa ama niya. Wala siyang ibang magagawa kung hindi ang manatili na lamang sa bahay nila. Ilang saglit pa, napagdesisyonan niyang mag-browse sa kanyang laptop. Kanyang ni-research ang pangalang Thunder Sarmiento at nagulat na lamang siya dahil sa dami ng articles na lumabas tungkol dito. Hindi lang pala siya mayaman, sikat din siya. Naibulong na lamang niya sa sarili. Binasa niya ang ilan sa mga articles. Si Thunder Sarmiento ang may-ari ng Storm Software Company at kilala sa pagiging successful at paglago ng negosyo niya gamit ng katalinuhan. Dahil doon, mabilis na nagkaroon ng maraming business partners at branches ang kumpanya niya sa iba't ibang bansa. Siya ang unang batang bilyonaryo sa Pilipinas na sa edad na 25 ay may sarili ng negosyo. Napabuntong hininga siya pagkatapos magbasa. Eh di wow, ikaw na ang mayaman. Sabay irap ni Enola sa hangin. Nagbasa-basa pa siya at napako sa mga articles na nagsasaad tungkol sa dating rumors ng lalaki. Palaging nalilink ang bilyonaryo sa mga businesswoman, anak ng mga politikong tao, modelo o di kaya artista. Ngunit wala pang nakapagpatunay na totoo ang mga yon. Nagtataka si Enola, wala kasi siyang nabasa na naikasal si Thunder at higit sa lahat, hindi rin nabanggit ang mga anak nito. Itinatago ba niya mga anak niya sa publiko? O hindi naman kaya ay patagong relasyon nila ng nanay ng mga anak niya noon? Kausap niya sa sarili dahil sa kuryosidad. Ang pagtataka niyang yun ay nadala niya sa eskwelahan kinabukasan. Nais niyang tanungin ang batang si Rainier kung nagpapakita ba sa mataong lugar ang daddy nito kasama ang kambal. Dahil kung hindi, kumpirmadong ang itinatago ang dalawa ng ama sa publiko. Inaasahan niyang makikita niya ang bata sa araw na yon, ngunit absent ito. Hanggang sa umabot ng 3 araw ay hindi pa rin nakakapasok si Rainier, kaya nagtaka na siya. Tinanong na niya ang school head at takot ang bumalot sa kanya sa nalaman. Oh, I'm so sorry, Ma'am Enola. Nakaligtaan ko nga palang sabihin sa'yo. Rainier is in the hospital. Po? Bakit po? Anong nangyari sa kanya? Sabi ng daddy niya, may lagnat daw si Rainier. If you want to talk to Mr. Sarmiento, hanapin mo sa student's record ni Rainier ang number niya. Halatang nag-aalala ka eh. Estudyante ko po kasi yung bata kaya nag-aalala talaga ako. That's why you're a great teacher. O siya, balitaan mo na lang ako kapag nakausap mo na si Mr. Sarmiento. Sige po, salamat. Ginawa nga ni Enola ang sinabi sa kanya ng school head. Kinuha niya ang numero ni Thunder sa student's record ng anak nito at tinawagan pagka-uwi niya sa bahay. Kinakabahan pa siya habang hinihintay na sagutin siya ng lalaki. Ilang saglit pa, bumungad sa kanyang tenga ang malalim na boses ni Thunder. Hello? Sino to? Ako to, teacher na Rainier. Enola? How did you get my number? Why did you call? Did you miss me? Napaikot ng mga mata si Enola sa narinig. Sa student's record ni Rainier ko kinuha ang number mo. At wag kang asyomero, yung bata ang tinawag ko, hindi ikaw. Then, bakit ka nga napatawag? Ngayon ko lang kasi nabalitaan na may lagnat si Rainier. How is he? Nakalabas na ba siya ng ospital? Is that old hag headmaster who told you? Sabagay, hindi ko siya napagbawalan na wag sabihin sa'yo. Oo, kahapon lang. Maybe this coming next 2 days makakapasok na siya sa school. Kaya wag ka na mag-alala. Mabuti naman kung ganun. Natakot ako. Thank you for your concern, Enola. Gusto mo bang bisitahin siya rito sa mansyon? Don't worry, hindi kita kukulitin tungkol sa contract. Napaisip siya sa sinabi ng lalaki. Hindi niya alam kung tatanggapin ba niya ang imbitasyon nito. Ngunit nais naman niyang makita ang kalagayan ng estudyante niya. Pwede ba? Bakit hindi? My door is always open for you, Miss Enola. Kung ganoon, pupunta ako riyan pagkatapos ng klase ko bukas, mga 3 p.m. Sure, ipapasundo kita sa mga tauhan ko. Naku, wag na. Kaya ko naman bumiyaheng mag-isa. Tanggi niya na umiiling pa kahit hindi nakikita ng kausap. In 3 in the afternoon? No, masyadong mapanganib sa panahon ngayon. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, may susundo sa'yo papunta rito bukas. Sino naman ang gagawa sa akin ng masama? Ikaw lang naman.
Di ba nga kinidnap mo ko? I was so sorry about that, Enola. Alam mo yan, pero this time may seryoso na. Okay lang na ako magpakidnap sa'yo dahil sure ako na hindi kita sasaktan. Aalagaan pa nga eh. Kaya sige na, ipapasundo na kita bukas. Napabuntong hininga na lamang si Enola. Alam niyang hindi siya mananalo sa lalaki kapag nakipag-argumento pa siya dito. Ginawa nga ni Thunder ang sinabi dahil kinabukasan, pagkalabas ni Enola mula sa loob ng campus, matapos ang class hour niya, nakita niyang naghihintay na ang sundo niya. Pinasusundo po kayo ni Sir Thunder. Tumango na lamang si Enola sa sinabi ng tauhan na lalaki. Pumasok siya sa nakabukas na pintuan ng backseat at napabuntong hininga siya sabay sandal sa backrest ng upuan ng kotse. Ang lalim nun ah. Tired? Ay, gwapong palaka. Nagulat siya dahil sa boses na yun. Pagkalingon niya sa kanyang tabi, naroroon pala si Thunder. Suot ang itim na suit na naka-cross arms at nakangisi sa kanya. Thunder, ginulat mo ko. Bakit ka nandito? Iniwan mo mga anak mo? May negosyo akong kailangang asikasuhin kaya kailangan ko silang iwan. I was from the company. Don't worry, maraming maids at guards na mansyon, kaya maraming mga matang nakabantay sa kanila. Sagot nitong nakatitig sa dalaga. Tapos kailangan kasama ka sa pagsundo sa akin? Wala kang sinabi sa tawag ko kahapon. May masama ba ron? I want to make sure that you'll arrive safe at my mansion. May tiwala naman ako sa mga tauhan ko pero mas magaling ako makipaglaban kaysa sa kanila. Umirap na lamang siya sa lalaki at sumandal ulit sabay pikit sa mga mata. Huwag ka maingay, Thunder. Pagod ako sa mga makukulit kong estudyante. Kung makapag-utos ka, parang ikaw may-ari ng kosyeng to ah. Sinasabi ko lang naman ang gusto ko magpahinga. Hindi na umimik pa ang lalaki. Namalayan na lang ni Enola ang sarili na nakatulog na pala siya. Nagising lamang siya dahil may tumatapik ng mahina sa pisngi niya. Pagdilat ng kanyang mga mata, agad siyang napaupo ng maayos at kanyang tinanggal ang braso ng lalaki. Hindi niya alam na habang tulog pala siya ay nakasandal siya sa balikat ni Thunder, habang ang braso nito'y nakaakbay na sa kanya. Chancing ka! Sita ni Enola kay Thunder. Arte mo naman, Enola. Saad ng binata sa nagtatampong boses. Tumigil ka, hindi tayo close, Thunder. Pero ikaw ang future wife ko. Ang akala ko ba hindi mo babanggitin ang tungkol dyan? Okay, sorry na po. Bumaba ng kotse si Enola. Iniwan ang pangising-ngising si Thunder sa loob ng sasakyan. Kanina pa yata sila nakarating sa mansyon nito dahil nagdidilim na ang langit. Ngunit sinasadya lamang nito na magtagal muna sila sa kotse upang siya ay masolo. Agad namang sumunod sa kanya ang lalaki at sabay silang pumasok ng mansyon. Nasaan ba ang mga anak mo, Thunder? Upstairs sa kwarto nila. Sumunod ka lang sa akin. Habang naglalakad sila ay namamangha ang babae sa ganda ng loob ng mansyon. Masyadong maraming nangyari noong unang punta niya rito, kaya wala siyang oras upang libutin ito ng kanyang mga mata. Pagkarating nila sa nasabing kwarto ng mga bata, mahinang katok ang ginawa ni Thunder bago ito buksan. Pumasok sila at natagpuan na lamang si Rainy na nagbabasa ng kwento sa nakahigang si Rainier sa kama. And they live happily ever after. The end. Mommy, you're back! Mabilis na tumayo si Rainy sa pagkakaupo sa isang silya at lumapit kay Enola. Agad naman niyang pinantayan at niyakap ang bata. Hi, baby. Hello, Mommy. I missed you po. Thank you for coming home again. Akala ko po kasi hindi na kayo babalik. Ngayon, nandito na ulit ako. Binuhat niya ang batang babae at sila ay naglakad papunta sa higaan ni Rainier. Mommy, salamat kasi umuwi ka na po. I miss you po. Halata pa sa boses ng batang lalaki ang panghihina. Ibinaba niya si Rainy at lumapit kay Rainier upang halikan ang noon nito. How's my baby boy? Sorry kasi ngayon lang si Mommy nakabalik ha. Nag-alala ako sa'yo anak. Okay na po ako, Mommy. Konting pahinga lamang po ang kailangan, sabi ni Tito Doc. Mabuti naman kung ganon. Nakahinga na ako ng maayos. Pero Mommy, mag-i-stay ka po ba tonight? Oo nga po, Mommy. Stay ka na po. Tabi tayo ni na Rainier matulog. Sabat ni Rainy ng ngiting-ngiti. Pilit na napangiti si Enola.
Binalingan niya si Thunder na nakasandal sa pintuan ng kwarto. Nakibit-balikat lamang ito sa kanya. Muli ay tiningnan niya ang dalawang bata na nagsusumamong nakatingin at naghihintay sa isasagot niya. Napupuntong hininga siya dahil mukhang kinakailangan niyang bumigay. Ewan ba niya at hindi niya matiis ang kambal? Parang tinutunaw ang puso niya sa tuwing makikita ang mga itong malungkot. Sige, dito matutulog si Mommy. Nakangiting sagot niya. Walang halong biro yun. Kusa niyang desisyon at kusa ring lumabas sa bibig niya. Masayang-masaya naman ang dalawang bata sa narinig. Nag-apiran pa. Napangiti naman si Thunder. Siguro, tatawag na lamang si Enola sa ama na may importante siyang kailangang gawin kaya hindi siya makakauwi. Lumabas si Thunder ng kwarto upang maghanda ng kanilang hapunan, habang naiwan naman si Enola kasama ang mga bata. Nagkwentuhan silang tatlo, at hindi niya maiwasang tanungin ang dalawang bata tungkol sa buhay ng mga ito habang si Thunder lamang ang kasama. Sino nag-aasikaso sa inyo sa school needs niyo, mga anak? Nakangiti niyang tanong sa kambal. During meeting sa school po, si Nanny Talia po ang nag-a-attend for me. Daddy's always busy sa work and I understand that naman. Para naman po sa amin ni Rainy kaya siya nag-work hard po eh. Sagot ni Rainier. Sa sinabi ng bata, nasagot ang katanungan ni Enola nung isang araw. Tinatago nga ni Thunder ang mga anak nito sa publiko. Ako naman po, hindi ako nag-aaral sa school, Mommy. Wika naman ni Rainy. Daddy just hired a tutor for me para makapag-aral ako dito sa mansion. Sa labas kasi lagi ako nawawala ng malay. I'm not healthy po kasi. That's why po alalang-alala si Daddy sa akin. Hinaplos ni Enola ang ulo ng mga bata at hinigpitan ang yakap sa mga ito. Nakahiga kasi silang tatlo sa kama at nasa gitna siya. Ramdam niya sa mga boses ng mga bata ang lungkot. Parang gustong-gusto niya tuloy punan ang mga pagkukulang ni Thunder sa kambal sa paraang alam niya. Teacher siya kaya alam niya kapag kulang sa kalinga ng magulang ang mga estudyante niya. I'm so sorry, babies. Promise I will not leave you again. Mahal ko kayo. Wika niya sa kambal na nagpangiti ng malawak sa mga ito. Ilang saglit pa, may pumasok ng dalawang maid sa kwarto ng kambal. May mga dalang tray ng pagkain ng mga ito. Ma'am, ako po si Talia, ang nani ng mga bata. Pakakainin na po namin sila at ikaw po'y pinapupunta na ni Sir Thunder sa dining area para makapaghapunan na kayo. Tumango siya sa sinabi ng nani at namaalam na muna sa mga bata. Ayaw pa siyang paalisin ng mga ito. Mabuti na nga lang at napilit niya dahil sinabi niyang may importante silang pag-uusapan ng ama ng mga ito. Habang patungo si Enola sa dining area, muntikan pa siyang maligaw. Mabuti na nga lang at may maid na nagturo sa kanya ng tamang daan. Naabutan niya roon si Thunder na hinihintay siya. At last, halika na, kanina pa ako nagugutom. Salubong sa kanya ni Thunder. Mabilis siyang pinaghila ng upuan ng lalaki at agad naman siyang naupo. Salamat. Dapat na una ka nang kumain kung nagugutom ka na pala. Hindi naman ako makakakain ng maayos. Anyway, hope you like the food. Parang mga paborito ko nandito. Pati ba mga to pinaimbestigahan mo? Wala akong hindi kayang gawin, my dear Enola. Pabiro na lang siyang umirap. Before we eat, mag-pray muna tayo. Nahalata niya ang pag-asim ng itsura ng lalaki. I don't pray. Hindi pwede yon. Don't tell me na pati kapag ang mga anak mo ang kasama mo sa hapag, hindi mo tinuturuang mag-pray. Kung demonyo ka, huwag mo pagayahin sa'yo mga bata. Fine, need the prayer. Nagugutom na talaga ako. Napangiti si Enola at nagsimula ng magdasal. Matapos yun ay kumain na silang dalawa. Ang sasarap naman. Ikaw ba nagluto ng mga to, Thunder? Yup. Ang galing mo pala. Thank you. Nasanay na ako na magluto kung nandito ako sa mansyon. Kahit pa may mga kasambahay kami dito. Mas gusto kasi ng mga anak ko ang luto ko kaysa sa mga nani nila. Kaya kapag asawa na kita, asahan mong hindi ka mapapagod sa gawaing bahay. Napairap si Enola sa pambobola ng lalaki, ngunit hindi niya rin maiwasan ng mapangiti. Matapos nilang kumain, nagbihis muna si Enola sa kwartong pinagamit sa kanya ng lalaki. Mabuti na nga lang at kwartong pambabae yon. Naroroon kasi lahat ng mga gamit pambabae, damit at cosmetics.
Pagkatapos, nagtungo si Enola sa kwarto ng mga bata. Hindi pa man siya nakapapasok ay naririnig na niya ang malalim na boses ni Thunder na kinakantahan ng mga anak. Father material talaga ang lalaking to. Bakit kaya siya iniwan ng asawa niya noon? Sino ba sa kanilang nagloko? Mahinang kausap niya sa sarili bago tuluyang pumasok sa loob. Nariyan ka na pala, Enola. Bakit ang tagal mo? Alam mo bang ayaw pa nilang matulog habang hindi ka pa nakikita? Mabuti na nga lang at napilit ko. Mahinang saad ng lalaki pagkakita sa kanya. Pasensya na, babae kasi ako, Thunder. Natural na matagal ako sa night routine ko. Pero kailangan mo pa rin matulog sa tabi nila. Baka kapag nagising sila, ikaw ang hanapin. Bakit? Hindi mo ba sila tinatabihan sa pagtulog? Nope. Sinanay ko na sila na wala ako sa tabi nila kapag gabi. Lagi kasi ako nag-overtime sa trabaho. Ah, okay. Lalabas na ako, Enola. Wait, may sasabihin pala ako sa'yo. Importante. Sige, ano ba yun? Yung hindi sana dito, baka magising ang kambal eh. Napagdesisyon na nilang sa may bar ng mansyon sila mag-usap. Ano yan? Takang tanong ni Enola nang magsali ng pulang likido si Thunder sa 2 baso. Umupo si Enola sa mataas na counter stool. Champagne. Bakit ayaw mo? Hindi ka ba umiinom, Teacher Enola? Wala akong sinabi pero hindi ba tayo malalasing dyan? Hindi naman. 1 baso lang ang sayo kung gusto mo. Inabot sa kanya ni Thunder ang 1 baso na may lamang champagne. Kinuha niya ito at nag-aalangan pang inumin. Nakita mo naman ako na nagsalin kanina, di ba? Wala akong nilagay na kung ano riyan, Enola. Kung yun ang iniisip mo. Hindi naman kita pinaghihinalaan. Hindi lang talaga ako sanay na uminom ng champagne. Kung ayaw mo talaga, yakin na ulit. Kukunin sana ni Thunder sa kanya ang baso. Ngunit inilayo niya yon at agad na ininom. Nanood sa kanyang lalamunan ang manamis-namis na lasa ng champagne. Masarap pala kahit medyo mapait. Namamanghang saad niya. So, ano nga palang sasabihin mo, Enola? Pwede ba kitang tanungin, Thunder? Nagtatanong ka na, pero sige. Mahirap ang maging single parent. Sumimisim ng champagne si Thunder bago siya tingnan ulit upang sagutin ang tanong niya. Sobra. I needed to double my effort kasi akong tumatayong ina't ama sa mga anak ko. Although may mga nani sila, pag-aalaga at oras ko pa rin ang kailangan nila. And I think it's still not enough. Naghahanap pa rin sila ng pagkalinga mula sa ina. Pero bakit sabi ni Rainier, hindi ka raw nag-a-attend sa mga school meetings nila? Itinatago mo pa sa publiko ang mga anak mo? Hindi ko yung sinasadya, Enola. Alam ng langit ang kagustuhan kong punan ng mga pagkukulang ko sa mga bata at ipakilala sila sa buong mundo. I just want to protect them from my enemies. Enemies? Yup. Alam mo, pagdating sa business, may mga kunwaring kakampi ka na mas matindi pang hangarin kaysa sa mga visible na kaaway mo. Natatakot ako para sa kaligtasan nila. Naranasan ko na noon ang makidnap dahil sa negosyo ng mga magulang ko. Ayoko na pati ang mga anak ko maranasan din yun. Napayuko si Enola at napatango-tango sa narinig. Masyado niyang hinusgahan ng lalaki. Yun pala ang rason kung bakit wala itong anak sa mata ng madla. Binalingan niya ulit ang lalaki na hindi sa kanya nakatingin. Tinitigan niya ito at hindi maiwasang hangaan ng kagwapuhan nito. Lumunok siya at hinanda ang sarili sa kanya sasabihin. Payag na akong maging asawa at ina ng mga anak mo, Thunder. Nabitin sa ere ang kamay ni Thunder na may hawak na baso ng champagne. Napatigil ito sa balak na uminom doon dahil sa narinig sa babae. Maraan itong ibinaba ang baso at binalingan si Enola. Pardon me? Ang sabi ko, payag na ako. Payag na ako sa deal na maging fake wife mo at mami ng mga bata. Nahalata ni Enola ang gulat sa itsura ng lalaki at parang pinapakalma nito ang sarili. What's the reason? I mean, why nag-change of mind ka? Tanong nito sa kanya. Rason saan? Rason kung bakit pumayag ka na sa gusto ko. Tumikim siya upang alisin ang kung anong nakabara sa lalamunan. Gusto ko kasing alagaan ng mga anak mo. Feeling ko kasi konektado kaming 3. Siguro dahil pareho kaming walang nanay. Is that all? Oo. Bakit? May iba pa bang dapat?
I thought it's because of me. Ano? Napaka-asyumero mo naman talaga. Hindi ako nag-a-assume, Enola. Ramdam ko nga ang paninitig mo sa akin kani-kanina lamang. Hindi kaya kita tinititigan. Nakangising napailing na lamang ang lalaki sa pagiging defensive ng kausap. Sa katunayan, kahit anong rason ng babae sa pagpayag nito sa deal ay tanggap niya at masaya siya. Dahil sa wakas, mabubuo na ang pinapangarap niyang kompletong pamilya. Tomorrow gagawa tayo ng contract. Isulat mo na ngayong gabi ang mga rules na gusto mo at pag-uusapan natin yun. I'll write mine too. Then, maybe in the next day or so, magpapakasal tayo sa judge. Ano? Need pa ng kasal? Yes. Nasabi ko kasi sa mga anak ko noon na anad na kami ng mami nila. Kung magsasama tayo, need natin ng makikasal sa harap nila. Huwag ka mag-alala. We will make it privately. Napabuntong hininga si Enola at sumang-ayon na lamang. Wala na siyang magagawa. Isa pa, babayaran naman siya ng lalaki. Kinabukasan nga, kinausap na niya si Thunder tungkol sa mga rules na nais niyang ipalagay sa contract. Isinulat pa niya yon sa nadala niyang record book. This is too much. Hindi ako agree sa ibang nakasulat dyan, Enola. Saan ng lalaki matapos basahin ang rules na isinulat ni Enola? Ang sabi mo sa akin, gumawa ako ng kahit anong rules na gusto ko. What's with the sudden rejection? I said ay hindi ako agree sa iba, Enola. Hindi ko nireject lahat. Sa rule number 6, Party A and Party B will not sleep together in the same room. Ang akala mo ba hindi papasok sa master's bedroom ang mga anak ko? Ano na lang ang iisipin nila kapag nakita na lang hindi tayo magkatabi sa pagtulog at magkaiba tayo ng kwarto? They probably think that we're still not okay, and they still don't have a complete family that they wanted. Fine, tanggalin na lang yan. Pero kapag nasa iisang kwarto na tayo, kailangan din ng rules. Like what? Namimilog ang mga matang tanong ni Thunder. Sa lapag ka matutulog. What? Ako may-ari ng kwarto tapos sa lapag ako patutulugin? Hell no! Then that's the sign na hindi ka talaga gentleman. Sige, ako na lang sa lapag. Sabay irap niya sa lalaki. Gentleman or not, basta hindi talaga ako sa lapag matutulog. At hindi rin ako payag na nasa lapag ka. Whether you like it or not, magtatabi tayo, Enola. Maybe kailangan na lang natin ng maraming unan para may harang sa gitna. Fine. Hindi naman ako mananalo sa'yo eh. Matigas ang ulo mo. Basta mangako ka, walang chancing. Baka sa kailaliman ng gabi, tanggalin mo na lang bigla ang mga unan. Napangisi si Thunder. Sure, since pumayag ka sa suggestion ko. Kung ganun, huwag ka nang tumutol sa next rule mo na gusto kong tanggalin. Rule number what? Last rule. Kinuha ng dalaga ang record book sa kamay ng lalaki at binasa ang sinulat niyang last rule. Rule number 10. Party A and Party B don't need to kiss or even hug. What? No! Hindi pwede. Pagtutol niya sa kagustuhan ng lalaki. At bakit? Anong gusto mo? Yung parang robot tayo na hindi gumagalaw sa higaan? Sa kasal pa lang kailangan na nating mag-kiss. Sa harap ng mga anak ko, kailangan kitang lambingin. Kaya hindi pwedeng isama sa contract ang rule na to. But what if you take advantage of me, ha? Why would I do that? This is just a play, Enola. Unless you want me to make it real. I am very much willing, my wife. Nakangising sagot nito sabay kindat sa dalagang namumula na ang pisngi. Hindi na lamang nagsalita pa sa Enola at hinayaan na lamang ang lalaki. Pero binibigyan niya ito ng matalim na tingin na ikinailing ni Thunder. Matapos basahin lahat ni Enola ang rules na ginawa ni Thunder, ay agree naman siya sa mga yon. Kinabukasan, naayos ng lahat at nag-sign na sila ng contract. Matapos nun, umuwi muna si Enola upang mamaalam sa amang retiradong general. Dadalawa lamang tayo sa bahay, anak. Bakit kinakailangan mo pang mangupahan? Nagtatakang tanong sa kanya ng ama. Mangupahan, yun ang naisip ni Enola na rason kung bakit hindi na siya sa bahay nila uuwi. Kasi itay, sa upahan ko po malapit po rin sa eskwelahan pinagtatrabahuhan ko. At saka may kasama po ako rong kaibigan. Mas gusto mong kasama ang kaibigan mo kaysa sa akin? Nakaramdam naman siya ng guilt. Hindi naman sa ganun, tay. Nagpaplano po kasi kami ng kaibigan ko ngayon na magpatayo ng negosyo. Yung pangarap kong publishing house na ikinakwento ko. Hayaan niyo po, tay. Bibistahin ko kayo palagi.
Enola, ang magagastos mo sa pangungupahan ay ipunin mo na lang. Hindi naman gaanong traffic ang biyahe pa uwi at papasok sa trabaho mo ah. Libre po ang upa ko, Tay. Sa kaibigan ko naman po yun. Matanda na ako, anak. Papaano na lamang kung may mangyari sa akin dito habang wala ka? Makakaya mo ba yun? Meron po akong ipapadalang bodyguard, cook at nurse para maalagaan at may kasama po kayo rito. Pero sa katunayan, ang magpapadala nun ay si Thunder. Napagkasunduan nila yon ng isang araw. Kumunot ang noo ng kanyang ama. Ano ka mo? Aboy, gaano ba kataas ang sweldo mo at gusto mo mag-hire ng mga tauhan para sa akin? Actually po, hindi naman po ako magsisweldo sa kanila. Yung kaibigan ko po, bigatin po yun eh. Hindi ako naniniwala, Enola. Tay, payagan niyo na po ako. Gusto ko na pong mamuhay ng mag-isa at tumayo sa sarili ko mga paa. Labis-labis ang kanyang guilt dahil ninanais niyang mamuhay kasama ang ibang pamilya kaysa kasama ang kanyang tatay. Ngunit alam naman niya na para rin sa kanila ang lahat ng ginagawa niya. Hindi rin naman magtatagal at masasanay na ang kambal na walang ina at makakauwi na siya. Mabuti na lang at napapayag niya rin ang kanyang tatay kahit na matagal bago ito nakumbinsi ni Enola. At nang sumunod na araw nga ay nagpakasal na sila ni Thunder sa judge na ang mga bata at kasambahay ang mga witnesses. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Anunsyo ng judge. Mabilis na tumibok ang puso ni Enola pagkalapat ng mainit na labi ng lalaki sa kanya. Hindi niya alam kung bakit pero nagustuhan niya ang marahang patak ng halik ni Thunder sa kanyang labi. From now on, I can call you my real wife, Enola. Halos hindi niya narinig ang bulong ng lalaki sa kanya dahil sa pagkalasing pa sa halik nito. Matapos niyon, masayang lumapit at nag-congratulate sa kanilang mga bata. Finally, Mommy and Daddy are married again. May maikakwento na akong complete family sa mga kaklase ko. Thank you po, Mommy, Daddy, and congratulations po. Sabay na pagbati ni Rainy at Rainier. Salamat mga anak. Mula ngayon, pinapangako namin ng daddy nyo na hindi na tayo magkakahiwalay pa. Wika ni Enola sa mga anak na niya at niyakap ang mga ito. Sa mansyon sila nagdiwang magpamilya kasama ang mga tauhan at kasambahay ng lalaki na tanging nakakaalam ng tungkol sa kasalang naganap. Wala namang masidla ng sayang nadaramnan ng kambal. Babies, since nabuo na tayo ulit, baka naman pwedeng matulog tayong magkatabing apat ngayong gabi. Di ba ang saya nun? Suwestyon ni Enola sa dalawang bata upang iwasan ang pagtatabi nilang dalawa ni Thunder. No, Mommy. Sa susunod na gabi na lang po kami tatabi ni Rainy sa inyo. Tonight is your first night as a married couple again. Nag-expect po kami ng baby brother or sister sa inyo po eh. Halos mabilaukan si Enola sa narinig kay Rainier. Natawa naman si Thunder sa sinabi ng anak at nakangising sinulyapan ang namumulang asawa. Kuya Rainier is right. Excited na kami sa magiging baby sibling namin. Kaya gawa na po kayo ni Daddy, Mommy. Inosenteng gatong naman ni Rainy. Sure, babies. Gagawin namin ng mami niyo ang lahat ng makakaya namin para magkaroon na kayo ng kapatid. Di ba, wife? Sabi ni Thunder sabay kindat sa asawa. Ngunit isang sipa sa ilalim ng mesa ang natanggap nito mula sa babae. Hindi ito nagpahalata sa mga bata na nasaktan. Pagsapit ng takdang oras ng pagtulog, ay hindi mapakali si Enola sa pag-ayos ng harang ng mga unan sa higaan nila. Sa ganoong ayos siya nadatnan ng asawa pagkalabas sa banyo. Do we really need that? Legal ang kasal natin, Enola. Tiningnan niya ang lalaki at halos mabuwal siya sa pwesto nito dahil sa nakita. Nakabalot lamang ng tuwalya ang ibabang bahagi ni Thunder dahil galing sa pagligo. Hindi niya maiwasang pagpawisan dahil sa ganda ng pangangatawan nito at nakakauhaw pa ang 8 tinapay nito sa tiyan. Umiwas si Enola ng tingin at ipinagpatuloy ang pagpapatong-patong ng mga unan. Pwede ba, Thunder, magdamit ka na? Wala kang pakialam sa ginagawa ko. At saka kahit legal ang kasal natin, huwag mong kalilimutan na may mga rules at agreement tayo. Pagsusungit niya sa lalaki. Takot ka ba sa akin? Hindi ka ba nagka-boyfriend noon, Enola? Wala ka na ron. Oo nga pala. Mahigpit ang papa mo sa'yo. Siguro yung kiss ko rin yung first kiss mo.
Nilingon niya si Thunder at inirapan na ikinatawa naman ito. Nahihiya siya dahil totoo naman ang sinabi ng lalaki na ito ang first kiss niya sa kanyang memorya at inaamin niyang nagustuhan niya yon. Nagbihis na lamang si Thunder sa wardrobe room nila. Pagkatapos magbihis ng pantulog ni Thunder, ay naabutan na nitong tulog na ang asawa, kaya napangiti ito at mabilis na pinagtatanggal ang mga unan sa gitna ng kama at tumabi sa babae. Hinalikan nito sa noo si Enola at niyakap ng mahigpit. Hihingi na lang ito ng tawad kapag nagising ang asawa. Just this night, wife. Matagal ko itong hinintay kaya ayokong sayangin ng pagkakataon. I love you. Mahina nitong bulong at ipinikit ang mga mata. Kinabukasan, ang matinis na sigaw ni Enola ang nagpagising kay Thunder. Nawindang kasi siya ng pagkagising ay nakalingkis ang braso ng lalaki sa kanyang baywang. You broke the rule, Mr. Sarmento. Parurusahan kita. You broke the rule. Sigaw niya habang pinaghahampas ng unan ang pupungas-pungas na lalaki. Sandali, sorry no. Yung mga unan ang may kasalanan. They escape. Ano? Nakakapaglakad ba ang unan ha? Huwag mo nga akong gaguhin, Thunder. Ang sabihin mo, minanyak mo ako kagabi. Tama ba ako ha? Aminin mo. Sorry na nga. Hindi ko napigilan eh. Pasalamat ka kasi hindi kita hinubaran. Manyakis ka talaga. Ikaw pang nagsuggest na maglagay ng unan pero ikaw tong nagtanggal. You broke the rule. Salapag na talaga kita patutulugin sa susunod. Mabilis silang napahinto sa pag-iingay dahil may kumatok sa pintuan ng kanilang kwarto. Mommy, Daddy, gising na po ba kayo? Rainy wants to see you. Tawag ni Rainier sa labas ng kwarto nila. Nagkatingin na naman ang mag-asawa. Really, Kuya Rainier? Ako pa talaga? You're the one who keeps insisting to go here. Protesta naman ni Rainy. Shh! Huwag kang maingay. Narinig nila ang boses ng dalawang bata na nagtatalo sa labas ng pinto. Wala nang nagawa pa si Enola nang mabilis siyang hinila ni Thunder pahiga ulit sa kama. Tumibok ang kanyang puso nang binalot ng lalaki ang katawan nila ng blanket at mahigpit siyang niyakap. We're already awake, babies. Pasok kayo. Malambing na sigaw ni Thunder sa kambal. Mabilis na bumukas ang pintuan ng silid at nagsipasok ang mga bata pagkautos ng ama. Uy, magkayakap pa sila. May ongoing baby na po ba? Tuksin ni Rainier na nakatawa. Ngumisi si Thunder. Tanungin niyo ang mami niyo, babies. Ow! Angal nito. Kinurot ni Enola ang asawa at bumangon. Nakapag-breakfast na ba kayo mga anak? Tanong ni Enola para ilihis ang atensyon ng mga bata. Tapos na po, Mami. Hindi po ba kayo papasok sa school ni Rainier? Sagot ni Rainy. Siyempre papasok at wag muna kayong pumasok. Mag-bonding muna tayo. Agap ni Thunder sa sinasabi niya. Ako nang bahala sa school head niyo. Dagdag pa nito na ikinatuwa ng mga anak. Marami na akong absent hobby. Baka matanggal na ako sa trabaho. Napangiti si Thunder sa itinawag ng asawa. Magtatampo niyo ng mga anak natin, wife. Gaya ng sabi ko, ako nang bahalang magpaalam para sa inyo ni Rainier, okay? Nakangiting sabi nito sa kabinalingan ng kambal. By the way, babies, saan niyo gustong pumunta? Sa zoo! Sabay na sagot ng kambal. Zoo? Yes po, Daddy. We want to see a peacock there. Oh, okay. Zoo it is. Bumalik na kayo sa kwarto niyo at maligo dahil pupunta tayo sa zoo. Masayang sabi ni Thunder sa kambal na nagtatalon sa labis na excitement. Walang nagawa si Enola kung hindi ang sumang-ayon na lamang, lalo na't hindi niya matiis sa mga bata. Walang tao ang pinuntahan nilang zoo dahil nirentahan yun ni Thunder, kaya malaya silang naglibot-libot. Nang mapagod siya, nagpahinga sila ni Thunder sa may bench at sa muling pagkakataon ay hindi niya maiwasang mapatitig sa kakisigan ng lalaking katabi. Tinititigan mo na naman ako. Baka mahulog ko niyan sa akin, wife. Pilyong puna ni Thunder. Mabilis na nagtanggal ng tingin si Enola dito nang binalingan siya ng lalaki. Hindi kaya ako nakatingin sa'yo. Nag-a-assume ka na naman ha. Kapag nito, dala pa sa zoo ang pagka-asyumero. Ganito na lang, wife. Let's bet. Kapag umabot ng 1 month at hindi ka pa rin nai-inlove sa akin, hindi na ako mag-a-assume pa at titigil na ako sa pamimikon sa'yo, lalo na sa harap ng mga bata. At kapag na-inlove ako,
Well, you will be my wife forever. Tinaasan niya ng kilay ang lalaki. That sounds great. Sige, just make sure natutupad ka, Thunder. May isang salita ako, wife. Kampanteng-kampante si Enola na siya ang magwawagi sa pustahang yon. Ngunit lingid sa kaalaman niya, wala pang isang buwan ay talo na siya. Dahil habang tumatagal ang pagsasama nila, unti-unti na siyang nahuhulog sa lalaki. Hinahayaan na niya ito na hindi sundin ang mga rules na ginawa nila. At higit sa lahat, itinuturing na niya itong totoong asawa. Inalis na rin nila ang harang na unan sa kama. Anong niluto ng asawa ko? Tanong ni Thunder sa kanya at niyakap siya sa likod. Isang umaga na nadatnan siya ng lalaki na nagluluto. Pancakes, gustong kumain ng kambali. I want to eat that too. Sure. Teka nga, hindi ako makagalaw, Thunder. Bitiwan mo nga muna ako. Para kang sawa kung makayakap. Natatawang inalis ng lalaki ang braso sa baywang niya at lumayo. Hinintay siya hanggang sa natapos sa pagluluto. Tawagin mo na mga anak natin. Kanina pa akong kinukulit ng mga yon. Anak natin. Ang sarap naman pakinggan, wife. Feeling ko nagtunog ang hell ang boses mo. Parang sira to. Tunog ang hell naman talaga ang boses ko ah. Sige na nga kasi, tawagin mo na sila. Agad namang sinunod ni Thunder ang asawa at tinawag ang mga bata na naglalaro sa kanilang sala. Masaya silang kumain at pagkatapos ay nakipaglaro ang mag-asawa ng hide and seek sa mga anak. Ako ang taya? Sige, galingan niyo sa pagtatago ah. Wika ni Thunder at nagsimula na siyang magbilang. Mabilis namang gumalaw ang mag-iina at nagkanya-kanyang hanap ng pagtataguan. Hindi na malaya ni Enola na nakapagtago siya sa isang silid na pinakaiingatan ni Thunder. Isang silid na puno ng sikreto. Inilibot niya ang paningin sa loob at umawag na lamang ang kanyang labi sa nakita. May mga lumang gamit, painting materials at maraming nakadikit na pictures sa dingding. Pictures na dahilan kung bakit bigla na lamang nagsitulo ang kanyang mga luha. Bakit may mga pictures ako rito? Bulong niya sa sarili. Naglalaman ng mga litratong yun ang mukha niya. Mga stolen shots habang nasa school siya. Hindi lang noong teacher na siya, pati noong estudyante pa lamang siya. Hindi lang yun ang dahilan kung bakit siya naiiyak. Meron kasing ibang pictures na kasama niya ang asawa. Ngunit hindi niya maalala kung kailan yun nakuhanan. O di kaya, yun ba ang dating asawa ng lalaki dahil nabanggit ni Thunder na kamukha niya ang ex nito? Ngunit bakit pakiramdam niya ay siya ang babae sa larawan? Naguguluhan siya at dahil doon, sumakit ang kanyang ulo at biglang may mga malabong imahe ang lumilitaw sa kanyang isipan. Wife. Lumingon siya nang tawagin siya ni Thunder. Halata sa itsura ng lalaki ang kaba. Anong ibig sabihin nito, Thunder? Marami yata akong litrato rito. Takang tanong niya sa lalaki nang makalapit ito sa kanya. I'll explain, Enola. Just calm down, please. Calm down? Ang sabi mo sa akin, kamukha lang ako ng asawa mong iniwan ka. Pero bakit ako ang mga litratong nakatago rito? Paano ako kakalma, Thunder? Wife, please. Ako bang nang iwan sa'yo? Pero bakit hindi ko maalala? Wife, nahihilo ka ba? Mabilis na nilapitan ni Thunder si Enola nang muntika nang bumagsak. Ilang saglit pa at tuluyan ang nawala ng malay ang babae. Nagising si Enola na nakahiga na sa malambot na higaan. Batid niyang nasa mansyon pa siya. Ramdam niya rin ang kamay na nakahawak sa kanya. Tinignan niya ang may-ari nun at nakita ang asawa na nakayuko at humihikbi. Thunder. Napahinto ito sa pagluha pagkarinig sa kanyang boses. Mabilis itong nag-angat ng tingin at pinahid ang mga luha. Salamat naman at gising ka na. I'm so worried about you, Enola. Kamusta? Ayos naman pakiramdam mo? Hindi niya sinagot ang tanong nito. Sa halip ay umupo siya mula sa pagkakahiga. Agad naman siyang inilalayan ng asawa. Nagugutom ka ba, wife? Sandali, pag-uutos ko sa mga kasambahay na dalhan ka ng pagkain. Akmang tatayo na ang lalaki sa kinauupuan, ngunit nagsalita si Enola na ikinatigan ni Thunder. Anong ibig sabihin ng mga litratong nakita ko, Thunder? Hindi mo ako sinagot kanina. I know that it was me. Ako ang babae sa bawat litrato roon. Hindi ko man maalala, pero kilalang kilala ko ang itsura ko. Tell me, Thunder, magkakilala na ba tayo noon pa? Tell me everything.
Pinagpawisan si Thunder at ilang beses na napalunok. Natatakot ito sa maaaring mangyari kapag nagsalita. Enola, that was mga stolen shots mo yun. Ang tinutukoy ko ay ang mga litrato ko na kasama ka. Yung mga litrato na parang mga teenagers pa lang tayo nung kinuhanan. Hindi ko maintindihan lahat ng mga yun, Thunder. Sabihin mo sa akin lahat. Yung katotohanan lamang. Pakiusap. I'm afraid, wife. Saan ka natatakot, Thunder? Natatakot ako na baka kapag sinabi ko ang tungkol doon, iwan mo ko at ang mga anak natin. Promise me na hindi mo yun gagawin. Hindi ko kayang mangako sa ngayon. Just please talk and tell me everything. Please. Please, Thunder. May luhang umalpas sa mga mata ni Thunder habang tinititigan ng asawa na nagsusumamo. Kinakailangan namang patatagin ni Enola ang sarili upang hindi madala sa nakakaawang itsura ng lalaki. Naghihintay ako, Thunder. Maikli ang pasensya ko. Pakiusap, sabihin mo na ang totoo. Bakit marami akong pictures sa'yo? Marahas na bumuntong hininga si Thunder at pinahid ang mga luha. Those pictures were taken when you were just 19 and I was 21 years old. Ang unang pangungusap na sinabi ng lalaki ay nagpasinghap kay Enola. Totoo nga magkakilala na sila noon pa. Nais niyang sumatan si Thunder sa pagdalihim nito, ngunit nanatili na lamang siyang tahimik at pinakinggan ng paliwanag nito. Bago ako nagkaroon ng sariling negosyo at naging bilyonaryo, ay lumakit nagsikap muna ako kasamang pamilya ko na may maruruming negosyo. May dugong mafia ako, Enola. Nagbebenta ng illegal na armas at droga ang pamilya ko na mahigpit na kaaway ng mga militar. Isa si General Madrigal sa mga nagnanais na mahuli ang pamilya ko para sa malaking reward. Si Itay? Nabiglang tanong ni Enola. Lalo siyang naguluhan. Oo, ang tatay mo nga. Lumabis ang pagkagalit niya sa pamilya ko nang malaman niya na may relasyon tayo. Schoolmate tayo noon at doon tayo nagkakilala at naging magkarelasyon. I can't remember anything, Thunder. Why? Dahil yan sa nangyaring aksidente sa'yo noon, Enola. Aksidente? Anong aksidente? Nang malaman ng tatay mong tungkol sa atin, pinaglayo niya tayo. Pinaghigpitan ka niya. Rason kung bakit sumama ka sa akin na makipagtanan. Because you were pregnant. We ran away. Nagpunta tayo sa malayong probinsya. Doon mo isinilang ang kambal natin. But 6 months after you gave birth to them, natagpuan tayo ng tatay mo. For the second time, tumakas ulit tayo kasama ng mga anak natin. At sa kalagitnaan ng pagtakas natin, halos hindi na makapagsalita pa si Thunder dahil sa labis na pag-iyak nang maalala na naman ang nakaraan. Ipagpatuloy mo, please. Thunder, gusto kong marinig. Are you sure? Tumango si Enola, kaya naman nagpatuloy sa pagkakwento si Thunder. Sa kalagitnaan ng pagtakas natin, na-aksidente tayo. I was stupid. Hindi maayos ang pagmamaneho ko dahil sa takot. After that, I woke up alone in a white room. Dinala naman sa akin ng mga nurses at doktor sa mga anak natin. At ikaw, hindi ko na nakita pa. Sa kabila ng lahat ay nagpakatatag ako. I built my own business and became a billionaire at inalagaan ko mag-isa ang mga anak natin. Para sa pagbalik mo, hindi ka ma-disappoint sa akin at hindi na ako kamuhian ng ama mo dahil sa angkang pinagmulan ko. Paano mo ako nahanap? All along, alam ko nang nasa poder ka ng tatay mo. Alam kong walang kukuha sa'yo sa ospital kundi siya. Kaya naman, mula nang makumpirmo ko na ligtas ka sa kanya, hinayaan na lamang kita at pinanonood sa malayo. Palagi kitang pinasusundan sa mga tauhan ko to make sure na lagi kang ligtas. So, alam mo simula pa lang na teacher ako ni Rainier? Yes. Akala ko hindi ka na niya makikilala. But our son is smart and have a sharp memory. Kaya nang makita ka niya, bigla niyang naalala ang picture mo. Ayaw sana kitang guluhin pero they really want you to be with them. Kaya napilitan akong ipakidnap ka. Hindi ko alam ang lahat ng mga yan, Thunder. I'm so sorry. Wala akong maalala. Humagulgol na si Enola sa pag-iyak. Mabilis naman siyang dinaluhan at niyakap ng asawa. Shh! Wala kang kasalanan, wife. Huwag mo sisihin ang sarili mo. But you suffered. Wala ako sa tabi mo ng ilang taon.
Hindi kita nasamahan na alagaan ng mga anak natin. I'm so sorry. Anong nangyari sa atin ay isang pagsubok, wife. At nagpapasalamat ako dahil nabigyan ako ng pagkakataon na may kapal, na makita at makasama ka ulit. Kinapa ni Thunder ang pisngi ni Enola at pinahid ang mga luha nito. Ilang saglit pa ay namalaya na lang ng babae na hinahalikan na siya ni Thunder na taos puso niyang tinutugunan. Ang halikan nilang yun ay nauwi sa madamdamin nilang pagsasalo kinagabihan. Ngayon ay alam na ni Enola kung bakit napakabilis niyang nahulog kay Thunder. Ito pala talaga ang mahal niya at minahal noon pa man. Kinaumagahan, marahang pinatakan ni Enola ng halik ang pisngi ng mahimbing na natutulog na asawa. Nalulungkot ako. Ngunit masaya naman dahil nalaman ko na ang katotohanan. Nangihinaya nga lang ako sa halos 7 taon na nagkalayo tayo. Hindi kita natulungan sa pag-aalaga sa mga anak natin at hindi ko nasubaybayan na paglaki ng mga bata kasama ka. Ngayon, gagawin ko lahat upang magsama na tayo ulit nang walang kinatatakutan. Itatama ko to. Hintayin mo ako, Thunder. Bulong niya sa tulog na asawa. Ilang saglit pa, napagdesisyonan na niyang bumangon. Mabilis siyang naligo at nagbihis ng panglakad. Habang tulog po si Thunder ay iniwan niya ito sa kwarto. Sa sala, nadatnan niya ang 2 anak. Agad niyang nilapitan ang mga ito at niyakap. Mami, salamat naman po at okay ka na. Alalang-alala kami sa iyo yesterday. Wika ni Rainier. Umiyak po kami ni Kuya Rainier, Mami. Akala namin nawalan ka ng malay dahil sa pagod sa pakikipaglaro sa amin. Segunda naman ni Rainy. Babies, pasensya na dahil masyado kayo nag-alala sa akin at hindi ako mapapagod sa pag-aalaga at pakikipaglaro sa inyo. Kaya huwag kayo mag-isip ng ganun, okay? Saka okay na si Mami, nahilo lang ako kahapon. Saan ka po pala pupunta, Mami? Tanong ni Rainier. May importante lang akong lalakarin, son. Sa lolo niyo ako pupunta. Saglit lang ako, ha? We will wait for you po, Mom. Matapos halikan sa mga noo ang 2 bata ay lumakad na siya. Nagpahatid siya sa kanilang driver papunta sa kanilang bahay ng ama. Sa kabilang banda, kasalukuyang nasa basement si General Madrigal sa kaniyang bahay. Doon lahat nakaimbak ang mga luma niyang gamit at mga lumang alaala. Hinanap niya ang isang lumang album. Nang makita niya ay agad niyang tiningnan ang mga larawang naroroon. Mga lumang larawan ng kanyang anak na si Enola. Kasama ang isang lalaking pinakamamahal nito, si Thunder. Ilang taon na lumipas, pero hindi ko pa rin alam kung tama bang ginawa ko para mapanatili kang ligtas. Patawarin mo ako, anak. Mahinang bulong ng matanda. Makalipas ang ilang minutong ginugol sa basement, bumalik na siya sa loob at umupo sa couch upang magbasa ng dyaryo. Hanggang sa biglang dumating ang anak niyang si Enola. Oh, ang sabi mo sa akin, palagi mo akong dadalawin. Bakit ngayon ka lang, anak? May kalayuan ba ang bago mong tirahan dito at umabot pa ng ilang buwan bago mo naisipang bumisita? Madalang ka rin tumawag sa akin. Ang last call mo ay 2 weeks ago pa. May hinampong anya sa anak. Umupo si Enola sa katapat na upuan niya. Itay, may asawa at anak ako. Bahagya siyang nagulat sa narinig. Ano ka mo? Ang sabi ko po, may asawa at anak ako. At kailan pa? Asawa at anak na itinago niyo sa akin 7 taon na nakakaraan. Umayo siya ng upo at tinitigan ng anak. Hindi na siya nagulat. Naaalala mo na ang lahat? Hindi ko po naaalala, pero natagpuan ko na sila. Bakit? Bakit hindi niyo sinabi sa akin na may nagdurusa akong asawa at may nangungulila akong mga anak, tay? Bakit niyo po yun ginawa? Dahil mapanganib ang mga sarmento, Enola. Bukod sa militar, may mga kaaway pa silang iba na masasamang loob na may maruruming negosyo. Nangangamba ako na baka madamay ka sa kaguluhang mayroon sila, anak. Kaya pati ang mga anak ko nagawa niyong itago sa akin, tay? Nangingilid na ang kanyang mga luha. Marurumi ang dugong dumadali sa mga batang yun. Dugong mafia, dugong halang ang mga bituka. Nasa kanila rin ang dugo niyo, tay. Sigaw na niya sa ama. Masasama ang angkang sarmento, Enola. Unawain mo ako, anak. Kaya nga labis kitang pinoprotektahan at pinag-iingat dahil idadamay ka lang nila sa gulo ng pamilya nila. Pero iba si Thunder, tay.
Matagal na niyang iniwan ng pamilya niya at ang negosyo niya ay hindi lumago sa maruming paraan. He became a billionaire by his own struggles. Hindi niya rin hahayaan na may mangyaring masama sa akin at sa mga anak namin. Bakit hindi niyo man lang siya binigyan ng pagkakataon na patunayan ng sarili niya sa inyo noon? Sila ba ang kasama mo ngayon? Sila ba ang dahilan kung bakit umalis ka sa bahay na to, Enola? Mariing tanong ng matanda. Opo, matagal nang alam ni Thunder na nasa inyo ako at may amnesia. Pero never niya akong kinuha sa inyo. Kahit masakit sa kanya na mawalay ako sa mga bata, tiniis niya ng 7 taon. Pero our son recognized me. He's one of my students. He knew I'm his mother kaya pinasundo niya ako sa tatay nila. Masaya ako sa kanila, Tay. At kahit pagbawalan niyo ako, nanaisin ko pa rin makasama sila hanggang sa malagutan ako ng hininga. Hindi ko nahahayaang maulit pang nangyari noon. Kung hindi niyo sila itinago sa akin, baka natutukan ko pa ang paglaki ng mga apo niyo. Napapikit at napabuntong hininga na lamang si General Madrigal. Tumayo si Enola sa pagkakaupo. Aalis na po ako. Simula ngayon, mamumuhay na ako kasama si Thunder at ang mga anak namin. Patawad, Tay, pero gusto kong bumawi sa pamilya ko. Matagal mong pinagkait sa mga bata ang kalinga ko, kaya kahit pigilan mo ko, ipaglalaban ko ang gusto ko. Pagkatalikod ni Enola sa ama, napahinto naman siya sa planong paghakbang nang makita ang lumuluhat hapong-hapo na si Thunder sa pintuan ng bahay na kararating lamang. Thunder? Anong ginagawa mo rito? Hindi sinugot ng lalaki ang kanyang tanong. Bagkus, humakbang ito palapit sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Akala ko iniwan mo na naman ako, Enola. Kung hindi ko pa nakausap ang mga anak natin ay hindi ko malalaman na rito ang punta mo. You scared the hell out of me. Muntik na ako mabaliw sa pag-aalala. Bakit mo naman naisip na iiwan kita? Ngayong alam ko na ang lahat. Ewan ko. Maybe because I am traumatized the last time you left. Hindi ko nakakayanin kapag naulit pa yon. Hindi na yun mauulit. Kumalas sila sa pagkakayakap at pinahid ang mga luha ng isa't isa bago binalingan ang matandang nanonood sa kanila. Thunder Sarmiento, wala akong ideya na nakuha mo na naman sa akin ang aking anak. Ang galing mo talagang dumiskarte. Matagas na ani ng general kay Thunder. Long time no see, General Madrigal. Sinusundo ko po ang asawa ko. Hindi maayos ang pagkuha ko sa kanya sa mga nagdaang taon. Kaya ngayon ay aayusin ko na. Ilang saglit pa ay bigla na lamang lumuhod si Thunder sa harap ng matanda na ikinataranta ni Enola. Thunder, anong ginagawa mo? Tanong ni Enola at pilit pinapatayo ang lalaki, ngunit matigas ito. General Madrigal, hinihingi ko po sana ang basbas niyo upang makasama ko ulit ang nag-iisa niyong anak. Mahal na mahal ko po ang anak niyo. Sana ipagkatiwala niyo na siya sa akin nung bukal sa inyong kalooban. Umawang ang labi at nangilid ang luha ni Enola sa narinig. Ilang saglit pa, namalayan na lamang niya ang sarili na nakaluhod na rin sa tabi ng asawa. Itay, pumayag ka na po. Hindi kami tatayo rito hanggat hindi namin naririnig ang oo niyo. Pakiusap rin ni Enola sa ama. Pinagmasdan ng matanda ang dalawa at biglang bumalik sa alaala nito ang mga nangyari sa nakaraan. Ang pagiging sakim nito na makuha ang malaking reward kapag nahuli ang pamilya Sarmiento. Ang paghihigpit nito sa anak nang malaman na may relasyon kay Thunder. Ang pagtago nito kay Enola. Ang hindi nito pagtanggap sa mga apo. At ang saya nito noong hindi na makaalala ang anak. Nagsisisi ito sa mga ginawa nito. Naaawa sa kaisa-isang anak na ngayon ay nakaluhod at nagsusumamo kasama ang lalaking pinakamamahal. Bumuntong hininga ang matanda. Ngayon nagkaalaman na, ano pa bang magagawa ko? Wala na, hindi ba? Hindi ako makapaniwala na ang isang miyembro ng angkan ng mga mapagmataas na Sarmiento ay heto ngayon sa harap ko, nakaluhod. Sige, pumapayag na ako. Basta wag niyo lang ipagkait sa akin ang mga apo ko. Gusto kong bumawi sa kanila. Gusto kong makilala nila ako. Sa narinig ay labis ang tuwa ng mag-asawa. Ilang beses silang nagpasalamat sa matanda dahil sa wakas ay magiging legal na rin sila sa mga mata nito. Maraming salamat, General Madrigal. Pinapangako ko pong poprotektahan ko ang anak at mga apo nyo. Pangako ni Thunder dito. Inaasahan ko yan. Tuwang-tuwa ang mag-asawa. Sa wakas, magkakasama na silang dalawa ng hindi patago.
Nang mga sumunod na linggo ay isiniwalat ni Thunder sa publiko ang tungkol kay Enola at sa kanilang kambal. Humingi siya ng privacy sa kanyang mga tagahanga at sinabi niya ring nais niyang magkaroon na ng kapatid ng kambal. Yun nga ang plano niya nang mag-outing sila ng buong pamilya. I can't wait to have our third baby. Saad ni Thunder matapos halikan ng asawa. Nasa kwarto na sila at handa na sa kanilang panibagong pagbuo ng supling. Hoy, magdahan-dahan ka nga, Thunder. I can't. At hindi mo ako mapipigilan. And get ready. Hindi kita titigilan hanggang mag-umaga, wife. Namiss kaya kita. Mabilis niyang hinalikan ulit ang asawa at noong sila ay maghuhubaran na sana, ay biglang bumukas ang pintuan. Dahilan kung bakit naitulak ni Enola ang lalaki at nahulog ito mula sa kama. Mommy, Daddy! Sigaw ng mga bata. Oh my gosh, Daddy! Bakit ka nasa sahig? Tanong ng batang si Rini. May nakita akong dumi kaya tinanggal ko, anak. Bakit nga pala kayo nandito? Inutusan po kami ni Lolo. Sabi niyo raw kasi gusto niyo kami makatabi sa pagtulog. Tumayo si Thunder at hindi na alintana ang sakit ng balakang sa narinig mula sa anak na lalaki. Ang totoong sala rin pala ang kanyang binan. Parang nagsisisi siyang isinama pa nila ito. Paano sila makakagawa ng third baby nito? Mahinang napatawa si Enola nang mapansin ang dismayadong mukha ni Thunder. Binalingan nito ang mga anak. Halina kayo kung ganon. Let's sleep na, babies. Mommy, read niyo po kami ng fairy tale. Request ni Rini. Yes po, Mommy, at kantahan niyo rin po kami. Hirit naman ni Rainier. Sure, mga anak. Napailing-iling na tumabi na lamang sa kanila si Thunder at niyakap ng mahigpit ang kanyang mag-iina. Mukhang magtitiis muna siya sa gabing to. Di bale, marami pa naman pagkakataon. Sa sumunod na gabi, natuloy na rin sa wakas ang plano ni Thunder na maangkin ang asawa. Dahil nakatulog ng maaga ang kambal at ang kanyang biyanan ay umuwi na sa Maynila. Paglipas ng 2 buwan, labis-labis ang kanilang kaligayahan nang malaman nilang may nabubuhay ng supling sa sinapupunan ni Enola. Yay! May baby sibling na rin kami! Tawang saad ni Rainier na tumatalon-talon pa. I want the baby to be a girl para may kalaro ako. If baby boy naman siya, then I'll be a good big sister to him. Saad naman ni Rini. Para maging healthy si baby, huwag niyong kukulitin si mami na makipaglaro sa inyo. Bawal sa buntis na mapagod, okay kids? Bilin ni Thunder sa kambal. Ay, Captain! Tugon ng 2 bata sa sinabi ng ama sabay salute. Matapos no, nakipaglaro na ang mga ito sa yaya ng mga ito. Naiwan ang mag-asawa sa sala. I'm the luckiest man alive, wife. Wika ni Thunder sabay hima sa tiyan ng asawa. Paano mo naman nasabi? Tanong ni Enola. I have you, my beautiful wife, with my beautiful twins. And then may panibagong beautiful baby na naman ako. And I'm also the luckiest woman alive, Thunder. Dahil nandito ka, ang aking mapagmahal at maaragang asawa. Ngumiti si Enola at pinatakan ng halik ang lalaki. I love you. I love you more, wife. Pagsapit ng itinakdang araw, nagsilang si Enola ng isang napakagandang sanggol na pinangalanan ni Thunder na Enisa. Hindi pa rin naaalala ni Elona ang lahat. Pero ayos lang, dahil sa kasalukuyan ay marami na silang panibagong masasayang alaala ng asawa niya at mga anak. Mas pinag-igihan pa ni Thunder ang pagiging mabuting asawa at tatay, upang mabigyan niya ng masaya at masaganang pamumuhay ang kaniyang pamilya. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.